Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nananawagan po si Senadora Binay para po repasuhin ito pong policy o polisiya na pinapayagan ang 35 anyos na mga dayuhan upang magretiro dito sa ating bansa. At alam ba ninyo, meron na ho palang 28,000 mga batang inchik na di umano, di kuno ay mga retirees ang nakakaalarma daw ngayon sa mga senador. Hindi pa ho yan, mga kaibigan. Ang dumating na inchik dito mula po noong 2017, mas mataas pa po mas malaki pa sa populasyon ng Quezon City. Mantakin ninyo. Ayon naman sa palasyo, mga kaibigan, mas nais daw ni Presidente Digongyo na magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa mga anomalya diyan po sa Department of Public Works and Highway Robbery. Si Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunang Rapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi po ni Senadora Nancy Binay, mga kaibigan, siya ay nananawagan sa Philippine Retirement Authority, isa pong agency na nasa ilalim ng Department of Tourism, para repasuhin ito pong polisiya na pinapayagang ang mga dayuhan sa bansa, mga dayuhang kabataan na may edad pong 35 anyos na dito magretiro sa ating bansa. Ayon po kay Binay, mga kaibigan, ng PRA, itong Philippine Retirement Authority, dapat pong balikan yung kanilang pinaiiral na polisiya upang mabawasan yung pong probability na itong mga dayuhang inchik, lalo-lalo na, hindi bali yung ibang dayuhan kasi wala namang ibang purpose yan, di ba? Yung mga, halimbawa, galing sa Japan, wala namang purpose yan kung matanda na yan di ba? Matanda na, magre-retiro dito, babayaran ng kanilang gobyerno para paalagaan dito. Ang masama itong mga inchik, mga kaibigan, na ika nga po, meron silang ibang pakay, katulad nung ginagawa nila diyan po sa ating mga teritoryo na kanilang inaangkin. Si Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! It's high time to review, sabi ni Binay, the policy na 35 years old ka lang, pwede ka nang mag-retire dito sa Pilipinas. Kasi ang kailangan lang po
ng magre-retire ay either mag-deposit siya ng $50,000 sa bangko or bumili ng condo unit na nagkakahalaga ng 2.5 million at pwede nang magretiro dito. Kaya pala, itong mga inchik dito, bilihan ng property. Hindi ba? Katulad nung ikinukwento natin sa inyo na kaibigan nating merong condo unit, pagkatapos inaalok na bilhin sa kanya ng mas malaki pang halaga. Ito yung mga pinipinance ng gobyerno nila mga kaibigan, para dito mamalagi sa ating bansa na merong pakay yan. 35 anyos, inutil na ba yan? Ang nagre-retiro yung inutil na. Meron nga yung mga sapilitang mandatory retirement, di ba? Gusto pa rin makipagtrabaho, di ba? Dahil hindi pa sila inutil. Dahil yung retirement age dito, mga kaibigan, especially sa gobyerno, sa pulis, di ba? Pagdating mo ng 50 years old, ganyan, di ba? O 55 years old, retired ka na. Retarded ka na. Kaya nangyayari, nabibigyan pa sila ng pwesto sa ibang sa civilian office. At dito po sa isinagawa na pagdinig ng Senado, mga kaibigan, napatunayan din o natuklasan din na yung mga foreign retirees, itong mga dayuhang nagre-retiro dito sa Pilipinas, ay binubuo o karamihan po dito ay mga inchik. Kaya na-alarma po itong si Senadora Nancy Binay dito sa mga kaibigang walang kakwenta-kwentang national security policy natin, na pinapayagang ang mga Chinese retirees na 35 anyos, mga kaibigan, nakakabahala dahil sa seguridad ng ating bansa. Siguro anya, dapat dagdagan din ang security measure at baka dapat higpitan ng vetting process ng mga tatanggapin natin regardless of nationality. At ipinunto ho ni Binay na itong mga dayuhan pwedeng samantalahin ang pagkakataong makapagtrabaho dito sa bansa nang hindi na sila daraan doon po sa tamang proseso. Siyempre, retire ka na, para kang residente dito nun, di ba? Paano? Hindi mo na kailangan kumuha ng working permit, hindi ka na kailangan singilin ng buwis, lalo na. Kung yung mga naghayop na nagtatrabaho nga dito, mga kaibigan, mga walang dokumento, mga walang proper documentation, pero hindi nagbabayad pa ng buwis. Sabi niya, alam naman natin at 35 years old, malakas pa po ang katawan niyan. Diyan nagsisimula yung talagang kalakasan ng isang tao, di ba? Sa edad na yan, mga kaibigan. Lalo-lalo po, mayroon tayong problema ngayon na kung saan, may issue tayo na apparently, ang mga kababayan natin ay nagkakaroon ng job displacement pagdating dito sa pagpasok ng mga Chinese nationals sa ating bansa. Hindi lang yan. Hindi lang ho dyan sa issue na nawawala ng trabaho. Kasi wala naman project dito na o investment na ipinasok yung mga inchik na yan, mga kaibigan, na kumukuha ng mga Filipino employees. Yan lang mga pogo, di ba? Example na yan.
At kahapon, di ba sinasabi natin nung mapanood ko sa TV, yung pong si Mark Villar na bumisita dun sa sa ginagawang tulay doon sa pagitan ng Mandaluyong at ng Makati, di ba? Doon sa Pasig River. May ginagawang tulay doon, Chinese project 'yun. Nakitang-kita sa television napapaligiran siya ng mga inchik na nagtatrabaho doon sa construction site, mga kaibigan. Ang nakasulat pa doon sa mga protective helmet nila, VIP. Hayop kayo. VIP. Susunod sa damit na nakasulat yun. Pag nakasulat na VIP, ibig sabihin, inchik yun. Diba? Ganun ang mangyayari, mga kaibigan. So, hindi lang ho yun Ang pinakamatindi niyan, meron tayong usapin laban sa China. Hindi ba? Yung tungkol doon sa pananakop ng China sa mga teritoryong pag-aari ng ating bansa. Pagkatapos lahat ng pribileyo binibigay mo. Ultimong national security natin, walang-wala na. Yan sinasabi ng mga nakikilala natin sa military. Wala na tayong national security. Ano nangyari, mga kaibigan? Bakit ninyo pinabayaan? Yun ang tanong hindi ba? Ngayon, pwede ang mga yan ay nagtatrabaho sa Pogo, sabi ni Binay. Or pwede din po, baka nandyan sila sa Divisoria. Siyempre, avail na nila yun. Di ba? Kung yung tinda nga yung mga nagtitinda dyan sa Baclaran, sa Divisoria, di ba naikwento ko sa inyo nakasabay ko yung inchik sa isang bangko dyan sa Baclaran. Pag dumadating sila, hindi na sila pumipila. Kamukha nung mga Pilipino. Basta ibabagsak na lang nila yung pera doon sa harap ng mga bank teller. Kilala na sila ng bank teller. Pagkakatiwala na yung pera, dinideposito na rin sa bangko. Tapos, siyempre, i-remit yun, di ba? Sa kanilang bansa. Mga kaibigan, di ba mga nagtatrabaho sa Pogo, mga illegal. Wala mga papeles yan Nagsipasok dito sa pamamagitan ng visa upon arrival. Pagkatapos, hindi naman sila allowed na magtrabaho dahil yung visa upon arrival, para yun sa tourist. Sa turista. Pero pagdating dito, nagtatrabaho. Yun ang natuklasan lahat, di ba? Na nangyayari. Di siyempre, kung ganon, illegal sila, di ba? Ngayon, para malegalize sila, nang hindi na sila dadaan doon sa tamang proseso, maging legal na mamamayan dito sa Pilipinas, binuksan itong katarantaduhan ito. Hindi lang katarantaduhan ito. Ito'y kahayupan na laban sa mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Kalahin mo, payagan mo. Bakit isang tanggapan, PRA ito Itong PRA ay nasa ilalim ng Department of Tourism. May kaugnayan ba yun sa turismo? Yung pagre-retiro ng mga dayuhan na yan? Very highly, questionable yung policy na yan, mga kaibigan. Isipin mo yung immigration, batas yan. Yung mga immigration laws, yan ipinasang batas yan sa Kamara. Pagkatapos, yan, yung mga batas na yan ang nagtatakda ng mga tuntunin
kung paano ka magkukwalify sa mga respective na visa na gusto mong ma-acquire. Halimbawa, estudyante, di ba? Dadaan ka sa immigration, sa proseso ng immigration na nasasakop ng batas ng Pilipinas. Yan ay ipinasang batas, immigration laws, mga kaibigan. Pagkatapos, dadaan ka dyan sa prosesong yan bago mo ma-acquire kung ano man ang status na gusto mong makuha para manatili dito sa bansa. Merong nag-a-apply ng estudyante. At hindi pa yan. Di ba maraming inchik dito nakapasok nung araw? Dahil nga komunista ron sa bansa nila. Ayaw nila ron. Di ba? O kaya nakapasok dito sa Pilipinas. Karamihan dyan illegal nga yan Hindi naman legal ang pagpasok nila dito pumasok yan sa pamamagitan ng escort system. Di ba? Yung kasabwat itong yung ginagawa ng pastillas, matagal na yan. Kaya lang, yung uri ng sindikato ngayon ay iba na kaysa dati. Kaya nila ine-escort yung mga yan, pinupuslit nila, papasok dito sa bansa natin, sapagkat bawal pumasok dito yan nang walang kaukulang visa galing doon sa kanilang bansa. Di magtatago na yan pagdating dito. Kahit may visa pa, magtatago na yan. Kasi allowed lamang sila na manatili dito sa Pilipinas sa sandaling panahon, araw lang. At bakit ganon? Sapagkat sila ay itinuturing na restricted nationality. Katulad ng Bombay. Mga kaibigan, sapagkat wala nang balak yan na bumalik pa sa pinanggalingan nila, sa bansang komunista. Kahit hindi komunista yan pero yun nga, pag nakapasok sila sa isang bansa, wala na silang plano na bumalik pa sa China, mga kaibigan. Kaya yan, ine-escort sa immigration. Matagal na yan Panahon pa ni Marcos meron na yan Katunayan sindikato yan Pagka ipinasok ka rito, dadaling ka nung sindikato nung araw dadaling ka sa Isabela. Di ba nakita ninyo pati naging governor doon, Inchik? Si Governor D. Ang tagal naging governor noon, mga kaibigan. Hanggang sa matuto na yan magsalita ng Tagalog at saka lamang makikihalubilo yan dito sa Maynila. Pag marunong na ng konting Tagalog, nakakaintindi na at nakapagsasalita na para hindi sila matuntun kagad na illegal dito sa Pilipinas. So ngayon, hindi na sila bumabalik. Di ba? Namamalagi na rito. Pagka matagal na sila rito, tsaka sila nag-a-avail nung citizenship. Di ba? Bilang Pilipino. Nag-a-apply na sila noon. Bumibili yan ng kwan Kaya dito yung mga namamatay, pare-pareho pangalan Yung mga inchik na nakalibing, mga kaibigan, pare-pareho pangalan yan. Pag namatay ang inchik, legal ka, di ba? May papel. O hindi nila i-report na namatay yun. Mga kaibigan, yung identity nun, ipapagamit nila sa ibang inchik. Ganyan sila mga kaibigan tapos, i-assume naman nung isang inchik, yung identity nung namatay. Lumalabas, buhay pa siya. Ang daming katarantaduhan Ngayon, meron naman proseso para sila maging lehitimong makapanatili dito sa ating bansa. Pero matagal yung proseso na yun. Di ba? Pagkatapos mo sa immigration, pupunta ka pa sa hukuman.
Sapagkat yung pangalan mo, papalitan mo. Pipili ka ng pangalan gusto mong ipangalan mo sa sarili mo. Kung gusto mong pangalan, Ahan Chen. Oh, mga kaibigan, kailangan didesisyonan pa yan ng hukuman. Mga kaibigan. So, ganun ang proseso. Halimbawa, ganito yan ha. Ang isang inchik o mag-asawang inchik, may anak, di ba? Pagka ikaw, ipinanganak ka, na yung mga magulang mo, yung tatay mo, ako yung tatay. Kung yung tatay mo hindi pa citizen nung ipanganak ka, abay inchi ka. Illegal ka rito sa Pilipinas. So para maging legal ka, gamitin mo yung legal na proseso. Hindi ba? Na sinasabi ng batas. Ngayon, kung yung tatay mo, nung ipanganak ka, nakapag-avail na siya ng citizenship, ng Filipino citizenship, Pilipino ka na. Pero kung yun ay hindi na-legitimize, hindi nagawang legal, bago ka ipinanganak, hindi nagawang legal ng tatay mo yung kanyang pamamalagi dito sa Pilipinas, inchi ka pa rin. Kailangan ka pa rin dumaan doon sa proseso na makapag-acquire o makakuha ng Filipino citizenship. Ganun po yun, mga kaibigan. So ngayon, eto, ang sabi nga dito, pwede din po baka nandyan sila sa Divisoria. Kaya nga po maganda, tingnan at pag-aralan. Kasi baka, kumbaga, ginagamit nila itong paraan to circumvent the law na hindi sila pwedeng magtrabaho dito. Yun na nga Isipin mo, merong proseso, pero mahirap yung proseso. Magastos din yun. Yung prosesong yun. Bago mo ma-acquire yung citizenship. At yung pag-acquire ng citizenship, batas yun Batas. Samantalang itong PRA, walang batas ito. Policy lang ito. Isipin mo, masusupersede ng isang policy lang yung batas. Kung ako, mambabatas ako, abay, pagsasasampaling ko yung mga gumawa niyan sa DOT at nagpapatupad niyan. Alin nga kayo rito? Alam niyo bang bawal yan? Pwede ka bang magpatupad ng polisiya na matatapakan mo yung batas? Hindi pwede yun. Kahit ordinansa nga Hindi pwedeng ang ordinansa isupersede niya yung national law. Mga kaibigan. Ganun po yun. Yun naman batas. Hindi niya pwedeng kontrahin yung mga provision sa saligang batas. Ganun po yun Paano nila nagawa ito? Sige nga, anong batas ang pinagbasihan nito? Ang binabanggit dito, policy. Itong itinatag nila na Philippine Retirement Authority. Hindi natin alam kailan ba natatag ito. Baka sabihin nila hindi, natatag yan noong nakaraang administrasyon natatag pala noong nakaraang administrasyon di itama ninyo. Mali yun mga kaibigan, di ba ang tungkulin nila itama, iwasto yung mali? Mga kaibigan, kung ako mambabatas, may insulto ko. Abay, tarantado ba kayo? Kahit hindi ako kasama sa lumikha ng batas tungkol sa immigration o mga batas na ipinatutupad sa immigration law.
laws. Mga kaibigan, insulto yun para sa akin bilang isang mambabatas kung ako'y isang congressman o senador. Ba teka, binabastos nyo kami, ha? Para saan ang batas natin? Pwede pa lang, gagawa ka lang ng ganitong opisina, abay, isipin mo, mababaliwala na yung batas? Ha? At bali ba, wala ka namang requirement na kailangan kundi 35 anyos ka lang at meron ka lamang $50,000, pwede ka nang mamalagi dito. Mga kaibigan, 35 years old. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Ayon dito sa ibinigay na datos ng Philippine Retarded Authority, hayop kayo, mga walang hiya kayo. Pati sarili ninyong mamamayan aagawan ninyo ng pribileyo sa ginagawa nyong yan. Maka masabi lang na meron kayo nakolekta, nakapag-generate. Unang-una, ano ang purpose nito? Sige nga. Hindi ba kaya nila ginawa ito ang purpose nila, tsak ako. Kahit hindi binabanggit dito sa balita at sa pinag-uusapan, ako titiyakin ko sa inyo. Kaya nila ginagawa ito, ang primary purpose nila is makakolekta, hindi ba? Makapag-generate ng funds. Mangolekta ng pera para sa gobyerno. Sabihin nyo kung tama ako o hindi. Yun ang purpose Yun ang cover Hindi ba? Para ma-justify, mabigyang katwiran yung baluktot. Isipin mo, lalabagin mo yung mga batas. Babaliwalain mo ang batas. Gumawa ka lang ng programa. May katarantaduhan yan. Pagsira yan sa rule of law. Mga kaibigan, kinakailangan ng itatatag mong opisina naaayon o alinsunod sa sinasabi ng mga batas. Hindi lalabag sa mga batas. Ang pangunahin yan makapag-generate, makapangolekta ng pera para sa gobyerno. Hindi ba? Kasi 50,000. Siyempre, ang laki ng hihingin taga rito. Yung kotong, mas malaki yun. Mga kaibigan, sabi mo, equal na lang nung halaga na $50,000, pwede ka na magretiro dito. 35 years old. Ngayon, kung magtatrabaho ka, hindi mo mababawi yung $50,000 kung pangkaraniwang trabaho lang ang papasukin mo. Papasok ang waiter, papasok ang cook. Hindi. Kaya sinasabi rito na malamang na nagtatrabaho yan sa mga kumpanya ng incheck. Sa Pogo, halimbawa. Hindi ba? Kasi doon, madali nilang mababawi sa sweldo nila yung ipinambayad doon. Dahil malaki ang sweldo nila. Mga kaibigan, itagaan nyo sa bato. Hindi ba? Ang purpose, hayop kayo. Hindi naman kayo collection agency. Kahit ang immigration yung masyadong paniningil sa serbisyo ng immigration, hindi naman kayo mga
Hindi naman kayo collection agency na katulad ng customs at ng BIR para magtayo kayo ng ganyan. Oh, bakit pinipilit niyong bigyan ng obligasyon yung sarili ninyo na maging collection agency kayo ng gobyerno? Eh hindi naman yun ang purpose o task ng inyong opisina, lalo-lalo na ang Department of Tourism. Mga kaibigan, sipin mo, nagtatayo kayo ng collection agency at ikino-compromise ninyo ang kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino na mapagkakaitan ng trabaho. Bakit hindi natin sila obligahin? Yun naman ang natural, di ba? Obligahin mo na sila kumuha ng mga manggagawa o mga empleyado na mga Pilipino dahil doon tayo makikinabang. Yun ang kabuluhan kung bakit pinapayagan ang pamumuhunan sa ibang bansa. Saan ka nakakita ang bansang ganyan? Sige nga, sino man dayuhan, mag-i-invest sa ibang bansa, magpapatayo ka ng kumpanya mo ron, kukuha ka ng mga galing dito, papapasukin mo, illegal. Hindi ka ba huliin ng immigration nila? Huliin kayo. Dito lang walang hiya ang gobyerno, mga kaibigan. Lahat na ikinumpormiso na. Pati ikabubuhay ng mga Pilipino. Hindi pa yun eh. Ang daming reaction yan eh. Kumbaga, chain reaction yan. Pati mga property, magtataasan ng balor. Lalong hindi na makakabango ng mga mamamayang mahihirap lang. Hindi na nila makakayanang makabayad. Gaano karami ang nangungupahan dito? Yung mga nangangarap, nagsisikap, para makabili sila, makapagpundar ng sarili nilang property, kahit maliit lang, makapagpatayo ng sariling bahay. Hindi na nila magagawa yan. Sa dami ng inchik dito, mga kaibigan. Isipin ninyo, ayon mismo, dyan sa Philippine Retarded Authority na yan. Dito sa bansa natin, ngayon, foreign retirees, meron ng 70,520. Hindi pa nga natin alam kung ano yan eh. Yung figure na yan eh. Pagkatapos, dyan sa 70,520, umaabot sa 28,000 o 40% ay mga inchik. Yun namang mga Koreano ang sumusunod. Parang ang yung Koreano sumusunod. Ang Japan pala, konti lang Kasi nababalitaan ko nung araw, mayroong mga retirement facilities dyan sa Laguna. Talaga matatanda. Mga hindi na makayang maalagaan. Yun ang nagbabayad doon, gobyerno eh. Mga kaibigan, katulad sa ibang bansa, yung matatanda eh. Kahit naman sa Japan eh, meron nga kaming kamag-anak eh. Ang trabaho niya sa ganyan eh, yung mga home for the aged. Sa Japan, naalagaan nila mga matatanda na. Ang nagbabayad dun sa facilities na yun, gobyerno. Maging sa Amerika, ganyan eh.
Pero napakahigpit. Napakamabusisi. Ha? Pati yung facilities, napakahigpit. Hinihigpitan yun ng gobyerno. Kaya nitong mga lately, di ba nung araw naging napakalakas na, naging ano yan, naging, ano tawag mo dyan? Naging lucrative. Yung pong pagtatayo ng, yung caregiving, mga home for the aged dun sa Amerika, mga Pilipino nagpapatakbo, sila ang nagninegosyo ng ganon. Dahil sa naging mahigpit ang gobyerno, dahil gobyerno nagbabayad sa kanila. Napakahigpit. Kaya marami ang tumigil na doon sa negosyo na yon ng mga Pilipino rin. Malaking pagkakitaan. Kaya lang, sinisiguro ng gobyerno nila na talagang sinusunod ng mga nagninigosyong ganyan yung mga batas. Pati mga tuntunin. Doon daw biglang darating kahit alanganing oras yung mga representative ng gobyerno para mag-check. Kung hindi ka dinatnan doon, yung nagpapatakbo, mga kaibigan, i-report ka na sa gobyerno. Pwedeng hindi ka nabayaran, ipasara ka pa. Mga kaibigan. Kaya maraming Pilipino ang tinigil na raw yan, yung ganyan. Yun ang sabi sa atin. Ngayon, etong dumating na raw dito, mga 28,000 na mga inchik, retirees. Di ba? Retirees na 35 years old. Sipin mo yan. Sana kung mga retarded yun 35 years old, okay lang Di ba? Mga mongoloid, mga ano. Tagang aalagaan mo yan. Di ba? Kahit na anong edad niya, pwedeng pumasok kung papaalagaan mo lang. Pero to 35 years old, normal. Mga kaibigan, pagpauman ninyo kung nababanggit natin kasi, di ba talaga namang alagain yung mga ganon? Di ba? Mga may kapansanan. Ayon dito sa investigasyon, lumabas dito, na 28,000 Chinese tourists ang pinayagan na pumasok sa bansa bilang retiree. Sip mo, pagpasok, walang visa, di ba? Tapos, tsaka sila mag-a-apply ng retirement sa PRA. Ito naman, PRA na walang ya, babalawalain yung immigration laws. National law yun. Mga kaibigan. Ia-apply nila itong policy. Polisiya lang yan Tuntunin lang sipin mo yun. Sabi ay ito'y nagdadala ng panganib sa seguridad ng ating bansa. Sabi sa budget hearing, Lunes ito, tinanong daw ni Gordon si laging puyat, Secretary Bernardo Romulo Puyat. Saan kaya napupuyat ito? Si Pialago, pupuyat din ba yan? Sabi ni Gordo, reviewin ninyo, repasuin ninyo yung policy na yan, allowing in as retirees Chinese who are 35, which he said is soldier's age. Sundalo nga ilang taon dito nagre-retire sa atin. Ang retirement, di base mo sa batas natin kung ano yung edad ng retirement dito, di ba? Kung ano yung retirement age, pwede mong, ito hindi, binabaan mo Ano yung intention yan?
Una, itong mga walang ya dito sa gobyerno, pera. At wala nang, walang pinakukundanganan. Kung yan ay magsisilbing panganib sa seguridad ng ating bansa at ng mamamayan. Hindi mo alam kung mga sundalo nga yan eh. Di ba? Nagpapanggap lang eh. Oh. Yan daw mga inchik. Sabi ni Gordon, pinipili ang Pilipinas para sa pinipili ang Pilipinas dahil pwede sila maglabas-pasok ng walang visa. At pag may retirement visa sila, pwede silang magkaroon ng multiple visa. That is dangerous. Kahit wala pa ito, yun lang visa upon arrival, dangerous yun. Isipin mo, nakapasok dito, mas malaki pang sa populasyon ng Quezon City. Ganong karaming inchik. Diba, mahigit 4 na milyon ang sinasabi na pinapasok pong inchik dito. Oh. Ito ay sinabi ni Gordon bilang tugon doon sa sagot ni Bienvenido Chay. Ito yung General Manager ng Philippine Retirement Authority na nagsabing ito daw polisiya ngayon ng PRA. Pinapayagan ang pagpasok ng mga retirees na 35 anyos pataas with at least $50,000, about 2.5 million cash on hand. Basta may pera ka. O, pag nakapasok na, mababawi na nila yan. Kasi, konektado yan eh. May nag-recruit na sa kanila ron. Liga, punta ka rito, Pilipinas. May visa ka. May pera. Yan pocket money mo. Pakikita mo. May 50,000 ka. Kami na bahala dyan. Kami na magbabayad dyan. Ganyan din naman sa pastillas Merong handler yan eh. May nagbabayad para dyan sa mga dumarating na yan. Yun yung inihahatag sa mga taga-immigration. Hindi naman yung mga taong yun mismo may dalang pera eh. Pagpasok dito, visa upon arrival. Merong umahawak sa kanila. Yung mga nagpapatakbo ng mga pogo. Mga kaibigan. Tapos yun ang magbibigay ng suhol, ng gaila sa mga taga-immigration. Mga kaibigan. Nagtataka si Senador Binay kung itong PRA ay merong sapat na pondo na mag-monitor para malaman nila kung itong mga foreign retirees na ito ay matitiyak nila na hindi nila inaagaw ang trabaho sa mga Pilipino. Siyempre, pag marami ng, di ba nanganganak yung pogo, una? Ano kasunod? Sangkaterbang restaurant exclusively para sa mga inchik. Kasi ang mga empleyado, puro inchik din. Mga nagtatrabaho, puro inchik din. Palaki ng palaki yan, mga anak pa ng ibang klaseng negosyo yan. Tapos ang magtatrabaho na naman doon, inchik na naman. Wala nang katapusan yan. Mga kaibigan. Ito ngayon. Alam nyo, dahil sa ang malungkot dito sa atin ngayon, parang tahasan na tinatalikuran na
ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtatanggol nila ang ating bansa. Ha? Ito'y isa ng tahasang pagtalikod. Bakit? Ang issue dito is national security. Sino ba ang in charge sa national security natin? Ha? Bukod sa Armed Forces of the Philippines, siyempre, kasama rin, maging tayong mamamayan eh. Hindi man tayo nagtatrabaho sa gobyerno, tungkulin natin yun, pangalagaan natin ang seguridad at kaligtasan ng ating sariling bansa. Hindi ba? Ang kaibahan lang, sila may sinumpaang tungkulin na hindi sila dapat tumalikod dahil doon sila binabayaran ng sweldo galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Doon sila pinag-aral sa Philippine Military Academy ng gobyerno na ang perang ginagamit ay galing sa buwis ng sambayanang Pilipino. Mga kaibigan, pero tayong mga mamamayan, kaya natin ito sinasabi sapagkat hindi lang ako, hindi lang sundalo ang merong tungkulin na bantayan o matyagan, ipagmalasakit ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa laban sa kanino man dayuhan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin basta-basta matanggap yung ginagawa na yan. Mga kaibigan, itong nangyayari, hindi natin basta matanggap nang wala tayong gagawin, nang hindi tayo magsasalita. Ngayon, ako, papaalalahanan natin itong mga military official na talagang parang bulag na. Wala nang pakiramdam. Wala nang nararamdaman. Manhid na ang mga muka at buong katawan. Hindi na sila nababahala. At walang maniniwala na walang katumbas yan o kapalit yan para itaya nila ang kahihiyan nila at ng kanilang buong angkan. Bakit to? Pinapaalalahanan natin. Kayong mga anak, kayong mga apo, at magiging anak pa ng inyong mga anak. Dadating ang araw, tutuusin kayo. Tutuusin kayo. Kayo ba, ito tinatanong ko sa mga anak ng mga sundalo, ng mga militar. Paano kung dumating ang sandali? Nangyari na wala na. Huli na ang lahat. Sisisihin ng taong bayan. Tatay mo walang ginawa. Hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin. Di ba? Mahahatin ba ng mga anak yan? Mga kaibigan, ano nangyari? Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Pagdating ng araw, yan ang tatanong. Bakit nagkaganito? Yung tatay niya Di ba? Pinag-aral sa Philippine Military Academy ng bansang Pilipinas. Hanggang sa sila'y mapasok sa serbisyo, nagretiro, nabigyan pa ng pwesto, taong bayan pa rin ang bumubuhay sa inyo. Pagkatapos lahat ng kanilang
pananagutan sa tungkulin na kanilang tinanggap, kung saan sila binabayaran ng sweldo galing sa dugo at pawis ng sambayan ng Pilipino, na ang marami dyan mahihirap. Dyan ang galing ang pinapag-aral, pinasweldo sa kanila, mga kaibigan. Pagkatapos, yan lang pala ang gagawin. Oh, mga kaibigan, dadating ang oras na yan. Kaya kayo, na mga anak ng mga nasa serbisyo sa military, hanggang maaga, sabihan ninyo mga magulang nyo, pumapayag kayo. Ikaw, sabihin mo sa tatay mo, tanungin mo, bakit kayo pumapayag na inilalagay sa panganib ang aming mga kinabukasan? Akala nyo ba hindi kayo pagbabayarin dyan? Oras na masakop tayo ng inchik, wala na lahat yan. Pati kinita ninyo. Kasama kayo. Ha? Kasama kayo sa mga lulupigin ng mga dayuhang inchik na yan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kapersi Lapid bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, yung sinasabi natin, halimbawa, dumating na yung panahon na kinatatakutan natin lahat. Wala na, sila na mabubuhay dito sa Pilipinas. Tayo na yung second class citizen. Baka hindi lang second class ang gawin natin sa atin eh. Nakita ninyo yung ginagawa sa Hong Kong? Kanila na yan ha. Kadugunan nila yan sa Taiwan. Oh, hindi ba? Na hindi pa nila nagagawa sa Taiwan, pero kasi ang Taiwan hindi mapayag. Sa Hong Kong, kahit anong gawin ng mga tao, wala na silang choice kundi lumayas na lang. Habang nakikipaglaban hanggang gusto pa nilang, kaya pa nila lumaban, pero darating ang oras. Ang pamimilian nila, umalis ka rito, o kakasuhan ka, dadaling ka sa China. Kung ano yung batas doon sa China, yun ang i-enforce nila. Ngayon, pag dumating na yan dito, ngayon pa lang, ramdam mo na eh. Ramdam na nating lahat. Ang mga panggigipit, unti-unti, sinasanay na tayo. Ha? Na wala ka ng lahat ng ultimo nga magsaya ka ngayon eh. Wala na eh. Dinadahilan na lang pandemic eh. Pero sa totoo, cover na lang yan. Mga kaibigan. Nandito na sila eh. Ano pa gagawin mo?
Dadating yung oras, pag wala na silang lahat sa pwesto, at pinapananagot na sila, ano sasabihin lang ni Presidente Duterte, Presidente Digong nyo? Isa lang sasabihin yan eh. Bakit? Hindi naman ako yung military, ako yung commander-in-chief. O ba't di nila ginampanan yung trabaho nila? O, doon na kayo magtuturuan sa kasalanang ginawa nyo laban sa bansang Pilipinas. Dahil tumalikod kayo eh. Pumayag kayo eh. Hindi ba ang mandato ng Armed Forces of the Philippines eh, sumunod lamang sa legal na utos? Sipin mo pati tower ng communications tower ng mga inchik, nilagay nyo sa kampo. Dahil lang sa paghahangad ng ilang tao, ng namumuno sa AFP, sa DND, gustong kumandidatong mga senador para humaba ang swerte nila. Ang pondo, galing sa inchik, mga Manchurian candidate, mga kaibigan. Ano kapalit? Ikompormiso ang interes at kapakanan ng sariling bansa nila. Hayop naman ang natutunan natin dyan sa PMA. Baliwala na lahat. Mga kaibigan. Di ba? Pati yung isinuko na yung karapatang, kita mo mga Indonesian, pinalulubog yung mga barko nila. Pag naligaw sila sa teritoryo ng Indonesia, palulubugin yung mga sasakyan nila. Pinalulubog eh. Mga kaibigan eh. Sa Malaysia, inuhuli sila eh. Alam ba ninyo kasaysayan ng Indonesia? Di ba ang daming inchik na pinatay dyan? Mga kaibigan, panahon ni Sukarno. Pinagpapatay ang mga yan. Yan ang mahirap. Magtuturuan na lang sila. Ano mukha na ihaharap nung mga anak ng mga military? Makapagyayabang pa ba sila? Maipagmamalaki pa ba nila na ang tatay ko once upon a time, sa panahon ng administrasyong Duterte, naging military general? Dati kagalang-galang yan eh, yung mga general. Ngayon parang, minsan tingin ko private eh. Utak private. Yung kalidad, at saka kung kumilos, wala na eh. Wala na po. Baka sakali, yung mga anak, kaya natin tinatawagan, baka sakaling sila ang makapigil sa kanilang mga magulang, sa kanilang asawa, pati mga asawa ng mga general. Bagay, pag naging asawa, kadalasan naman eh. Hindi naman lahat. Kasi meron akong mga kilala na asawa ng matataas na general. Lalo na yung isang bago nating kakilala. Mga kaibigan, di kayo maniniwala kung gaano kababa ang loob. Hindi ka panipaniwala dahil alam niyo naman tayo, marami tayong nakikilala. Ang mga asawa, akala mo kung sino. Di ba? Paano? Nakikinabang din sa mga kontrata sa military. Mga asa-asawa. Ito sinasabi ko sa inyo, hindi. Kahit general ang asawa, nagbabanat ng buto. Nagbubuhat. Yung hindi ko kayang buhatin, nabubuhat eh. Lahat ng trabaho, pagkakakitaan na legal, ginagawa. Mga kaibigan. Dapat itong mga anak
Kasi dadating ang araw, maging kayo ay magiging biktima sa kasalanang ginawa ng inyong mga magulang na ngayon hindi nyo nararamdaman dahil masarap ang buhay ninyo ngayon. Ma-impluwensya kayo ngayon. Hindi pa yun. Kasi sabi ko nga, hindi naman mga bubuhay kayo ng 100 taon eh. Yung mga nakapwesto na yan, hindi kayo mabubuhay ng 100 taon. At darating yun, mabilis na darating yan. Yung pananakop na gagawin sa atin ng China. Yung pag-abusong gagawin sa atin. Paglupig na gagawin sa atin. Pagsisisihan nyo yan sa bandang uli. Kaya hindi nyo na maipagmamalaki magulang nyo. Kung may magulang kayong general, colonel, wala na yan. Director ng security agency, National Security Advice, wala na yan. Baka pagdating ng araw, pati kayo, isumpa nyo rin ang sarili ninyong magulang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, pumapana. Lapid Fire! Ito pa ho, sabi ni Gordon pero ang ano ko, huwag nyo nang patagalin. Kayong mga senador. Gumawa kayo ng tunay na paninindigan. Ano ba paninindigan nyo? Ba't di kayo maghain ng resolution? I-denounce. Ang ginagawang ito ng gobyerno, ng kasalukuyang administration. At ipabawi ninyo lahat. Yung PRA, isama nyo sa resolution. Natanggalin yan. Ipabawi ninyo, ipabasura ninyo. Yung visa upon arrival, hindi naman mga batas yan eh. Sila lang ang gumawa niyan eh. Kayo mambabatas, di kayo naiinsulto. Di ba? Huwag na natin asahan yung ilan dyan. Siguradong hindi. Pero kayo. Ikaw, Senator Gordon, hanggang dyan lang ba yan? Ano yan, pautay-utay? Araw-araw may nangyayari. Araw-araw, pumapasok ang mga inchik dito. Parami ng parami. Nakukuha ba sa daldalan yan? Nang wala kayong gagawing paninindigan? Tama na yung mga, alam nyo na yan eh. Ayan lumabas na, alam nyo na eh. Ano gagawin nyo? Matagal nyong iniimbestigahan. Ito si Risa Ortiveros, yung visa upon arrival. Ba't wala kang paninindigan? Wala kayong kolektibong paninindigan. Wala kayo. Hindi madadaan sa ganyan yan. Maganda sinasabi nyo, pero wala naman kayong lakas ng loob na itaya, na tumaya, para sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Puro daldal lang kayo. Hindi kayo tumataya, kaya hindi kayo nirirespeto ni Presidente Digong nyo. Wala respeto sa inyo. Di ba? Binabastos kayo. Hindi kayo makaporma. Bakit? Wala, hindi kayo marunong tumaya eh. Hindi kayo makataya para sa bansang mamamayan. Puro pambobola ginagawa nyo pag eleksyon. Yan, para magmukhang may ginagawa kayo, investigasyon. Matatapos ba yan? Mababawasan ba inchik dito sa ganyang-ganyang investigasyon?
Gumawa kayo ng paninindigan ninyo para alam ng taong bayan na merong nagmamalasakit sa kanila. Eh kung question and answer lang yan eh, wala yan. Oh. Sabi niya, I don't have a problem with Korea. Of course. Ang problema lang naman natin sa Korea, sa mga Koreanong nagpapasukan dito, makukulit. Ha? Yung walang mga modo. Eh, inchik, mas masahol yan eh. At saka yung mga inchik, talagang ang gusto niyan dito. Diba? Sakupin tayo. Yung Korea, walang ganon na motibo. Yang mga inchik, sabi ni Gordon, but we have a problem with our neighbor China. And 35 years old is soldier's age. Oh. Bakit tayo hindi magkakaroon ng problema? Eh na-compromise na ang national security natin. Kaligtasan ng mamamayan. Eh, inirigalo nyo sa inchik. Di ba? Mga kaibigan, sabi naman itong isang senador, tungkol sa inilabas na data nitong Philippine Retarded Authority, as about 6,700 illegal Chinese workers were arrested last year by the Department of Labor. Oh, pinauwi lang naman eh. Wala mang... Most of them came here with the intention of becoming tourists in the country, and then afterward, they'll be working illegally. Yun na nga nangyari, di ba? Ang mga iba pa palang retirees dito sa bansa, meron daw 6,100 Indians. Ha? Ito naman mga Indian, wala naman itong intensyon na sakupin din tayo. Amoy kambing lang itong mga to, tsaka 5-6 ito. Mga kaibigan, di ba? Kaya tawag dyan sa immigration, pag magpapalusot sila, may darating tayong kambing. Ibig sabihin ng Bombay. May ilulusot silang Bombay. Kasi yung Bombay, ano rin yan eh, restricted nationality yan. Pag nakapasok yan, dinaalis yan eh. Di ba? At may sindikato yan, Bombay na yan. Hawak din ng immigration. Yung kunyari, organization sila ng Bombay. Pero yun ang sindikato. Yun ang kausap ng immigration. Mga kaibigan. May kambing. Itong mga incheck dati, tawag dyan baboy eh. Meron silang bans termino yan ng mga taga-immigration. Pag sinabing, kambing. Ibig sabihin yan, Bombay. Meron niya sa Cebu, Palusutan, Cebu. Mga restricted nationality yan, kamukha ng China dati. Dito lang pinayagan yung China. Sipin mo yan. Tapos meron daw 4,000. Ito sinasabi natin Bombay, retiree lang ito. Ito lang yung nag-apply sa retirement. Pero maraming Bombay dito, sangkatutak. Sangkatutak ang kambing dito sa Pilipinas. Tawag nga sa inchik nung baboy-baboy eh. Yan, sa termino sa immigration yan eh. Alam ko yan eh. Baboy-baboy ah. Pag sinabing baboy-baboy, ayan na. Smuggling na ng inchik yan. Pag sinabi naman kambing, Bombay yun. Tapos, meron daw 4,850 na Taiwanese. May Japanese pala 4,000 lang. Ang mga Amerikano, 3,700. Ang mga Amerikano naman, parang hapon din yan. Ang gusto lang dito nila, kasi ang value ng
ng ano nila, ng pera nila, di ba? Yung sustento nila, yung retirement benefits nila, pag dito nila ginamit, tatagal yun. Kasi mas murang, kaya yung mga Amerikano, yung mga dito na nakatira, makikita mo. Pero ito talagang matatanda, mga kaibigan. Hindi ka mukha nung sa incheck, 35 years old. Sipin mo yan. Oo. Amerikano, 3,700 lang. Ang Hong Kong Chinese, 1,870. 1,600 ang British. 800 ang German. Merong 750 na Australian. Oh. At merong 4,500 na galing sa iba't ibang nationalities. Wala na eh. Ang immigration natin talagang talamak na. Alam nyo nung araw yung mga Bombay, yung mga kambing, meron yan isang buwan, kada isang buwan. Depende sa lugar eh. Merong mumahawak na immigration dyan. Kasi nga, alam nilang pumasok yan eh. Restricted, hindi na bumalik. Di ba? So, alam nila yan. Namomonitor nila yan. So, kada isang buwan, magtatagpuan yan. No? Doon sa Tondo nga meron eh. Doon sa may baryo Magsaysay. Tatayo doon yung isang immigration. Magdadatingan ng Bombay. Doon nagbibigayan yan. Ng monthly nila. Oh, yung tara. Para hindi sila hulihin. Kilala na nila yon. Kasi mga iligal, yung mga nagpapautang na Bombay, doon nagtatagpo yan eh. Nung araw nga, nangutang ako sa Bombay eh. Kinukulit ako, wala akong pambayad eh. Sabi ko doon sa kaibigan ko sa BIR, paano ko ba mapapahuli itong tarantadong Bombay na ito? Mayabang pa kako eh. Usurero naman. Sabi niya, gusto mo talaga? Sabi nga, nakita mo ba yung listahan ng Bombay? Agawin mo. Yun ang bigay mo sa BIR para mahuli siya. Mga kaibigan, hindi eh. Nabayaran din eh. Hulug-hulugan eh. Eto. Pipilitin kang kumuha ng aluking ka eh. Di ba? Hindi ka pa natatapos magbayad. Pagka nakakabayad ka, aluking ka na naman ng bago. Siyempre, ikaw naman, kala mo mura. Di ba? Dahil unti-unti ang bayad, ang tagal mong binabayaran no? Mga kaibigan. Tapos nauso si Bin Laden, di ba? Nung nauso yung Bin Laden, di ba may mga turban din tong Bombay. Pagka sumilip na gano'n, sinigawan ko eh. Iskinita eh, di ba? Nandun siya sa dulo. Sabi ko, Bin Laden, tumakbo eh. Kasi nung araw, takot silang mapagkamalang Bin Laden. Baka bugbugin sila, di ba? International terrorist eh. Pinasabog yung yung World Trade Center eh, di ba? Sa New York. Sa airport nga, pag tinawag mong Bin Laden, no. Indian. Yan. Sabi ni Gordon, itong malaking bilang ng Chinese retirees masyadong bahala sa ating pambansang seguridad. Their number is equal to 27 army regiments. That's dangerous. Why would they retire at 35? Itong pangamba nila, totoo ito. Kunyari lang yan tinatanong, di ba? Ayaw pa nilang diretso, hindi ba mga sundalo yan? Mga kaibigan,
Kaya ang suggestion niya raw dito kay Puyat, you better look into this very rapidly and give us a formal report. Madalian. Kayo rin dapat maging madali. Di ba? No? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito pa sabi ang bilang ng mga inchik na Chinese nationals na nakapasok sa bansa mula noong 2017 nahigitan na ang bilang ng populasyon ng Quezon City. Yan. Ito ay sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Pastillas Scam. At by the way, napanood ko kanina na itong mga isinangkot dyan, mga itinuro dyan, ni-lifestyle check pala yan, nila-lifestyle check ng MBI. Yan Pastillas sindikato na yan. Sina Marinas. Akalain ninyo, isa sa pinakita na kuha, hawak na mga ebidensya ng MBI, mga sasakyan, mga sports car, Mercedes-Benz sports car, Mustang, sus Mariosep, mga kaibigan. Yung isa dyan, yung Dennis Pisngi, ewan ko kung isinama yon. Yung Dennis Pisngi, 5 ang bahay nun. 2 silang tulisan dyan. Yung may kabit ito dyan Immigration officer din babae, matakaw din. Kasi siyempre, 2 bibig Diba? Masiba rin sa kwarta yon. Dennis Pisngi. Yan, mga bata ni Marinas yan. Ang sabi ng MBI, pinakita yung SALE nila Pinakita ng MBI sa television. Kung ano-ano mga property, mga kaibigan, ang lalaki. Kondo, bahay. Ngayon, ang sabi nung MBI, hindi naman natin sinasabing kinita nila yan sa masamang paraan, pero hindi proportionate sa kanilang kinikita. Pwede naman nilang ipaliwanag yan, baka sila'y may business, di ba? O di, ipresenta nila na may business sila, kumikita yung business nila, kaya sila nakaka-afford ng ganyang karaming property. Ang gagara ng sasakyan. Yung isa doon, Ferrari yata Mga kaibigan Sipin ninyo. Ang bababa ng pwesto niyan. Ang bababa ng pwesto. Yung Marinas, deputy commissioner lang yun. Ano ba naman yun? Kundi kayo mandurugas, di ba? Sabi ng NBI, gano'n. Pero mukhang maraming hawak ng NBI laban sa mga ito
mga kaibigan. Inasabi lang natin kasi napanood ko kanina. At merong mga instance, may mga litrato tinakban yung mukha nila pinakita, litrato. Yun, nakarating na sa akin nung araw pa yun. Itong sila Marinas, minsan nga nabanggit ko pa yan yung madala sila sa China. Iniimbita sila, kung kahit kailan nila gusto, kakapunta sila ron. Kasabwat yung travel agency sa Binondo, di ba? Na nagpapasok dito. Pag may dadating na mga incheck, yung mga travel agency, yung dalawa yun sila Betty Chua, yan ang nagbibigay ng pera sa immigration. Kung ilan yung dumating, tutumbasan, may katumbas na halaga yun. Yan ang naghahatag, ultimong Office of the Commissioner. Ngayon, meron akong kakilala pupunta raw ng China yung kaibigan niya. At hindi makakuha ng ticket sa eroplano. Hindi makakuha. Isang tawag lang. Hindi makakuha ng visa sa Chinese Embassy. Tinawagan lang nung immigration. Binigyan. Ang lakas nila sa Chinese Embassy. Yang grupo na yan. At yan ay madalas nag-good time sa China. Gastos lahat ng mga sponsor nilang incheck na nagpapasok dito ng mga Chekwa na yan. Ginagastosan sila ron. Meron nga raw yung sa rin kakilala natin, pumunta ron, gastos lahat. Hotel, binigyan siya. Ang kausap lang, immigration. Mga kaibigan. Sipin ninyo yan. Ang embassy ng China, isang tawag lang nila. Bigyan mo ng visa ito Yun, ganun kabilis. Sipin ninyo. Ito sindikato. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung visa upon arrival, yung Marinas, may tatay yan, si Maynard. Kilala namin yun mas kilala ni Andrea Domingo yun. Mga kaibigan, sipin ninyo. Nagpapa-confine sa ospital si Andrea Domingo nung yan ang immigration commissioner. Kamukha ni Maynard yung kasama sa kwarto Mga kaibigan, sila ang nagpresenta ng ideyang yan na visa upon arrival kay Piluka Aguirre. Nung yang si Aguirre pa ang DOJ. Para gumawa ng department order para dyan sa visa upon arrival. Ang kapalit, nung kanilang pinresintang ideyang pagkakakitaan ng malaki, ang kapalit po, pwesto. Napwesto pa nga sandali yung tatay niyan Kasi magre-retiro, pabaon. Tapos, itong anak, naipwesto ni Aguirre na deputy commissioner. Tapos, nung eleksyon na nakaraan, hugpong daw ng panggagago, pagbabago. Tumakbo sa Muntinlupa, ang daming pera. Yun nga, Dennis Pisngi na kolektor nila doon sa airport. Mga kaibigan, yung damuhong yun, maraming naitakbong pera yun. Kasi kung pagpartihan nila yan, nakalimutan ko na kung lingguhan o buwanan. Ang ginagawa, pag naipon na,
Siya iipon eh. Sa kanya iniintrego eh. Oh. Delay siya ng ilang buwan. Yung December, February na ibibigay eh. Oh, hawak pa niya yung January, tsaka yung February. Yung December lang. Sipin mo yun. Hawak na niya lahat yun, ha? Hanapin niyo yung Dennis Pisngi, mukhang hindi ho lumutang kahapon sa investigasyon eh. Baka nakakuha rin ng padrino ang damuho. Si Ka-Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Sabi naman ng Malacanang, mas ano raw, gusto ng independent body na mag-iimbestiga sa di umano'y mga anomalya sa Department of Public Works and Highway Robbery. And wants the agency to have, gusto raw na itong ahensya ay magkaroon ng mekanismo na magpo-promote, magtataguyod ng accountability para sa mga opisyal. Ito yung mga madalas nating sabihin, di ba? Accountability. Lahat sila meron yan eh. Pero wala. Di ba? Merong wala. Sa batas, meron lahat yan. Iyan ay nakapaloob sa lahat ng accountability nila. Nasasaad yan, nakapaloob yan sa Republic Act 6713. Yan ang accountability. Kaya anumang ahensya ka ng gobyerno, empleyado ka man o opisyal ka. Ayon kay Harry Mantika Roque, habang ang DPWH ay nagtatag ng task force na mag-iimbestiga sa kunya-kunyari ang imbestiga sa supposed corruption sa hanay nila, it is not inconceivable for President Rodrigo Duterte to create another investigating panel. I think that creation of a task force is a good beginning. But as you observe, many people doubt it if it can succeed because it's the same people investigating one another. Exactly. Yun ang sinabi natin kagabi, di ba? Oh. Paano mo iimbestigahan? Sino nagtayo? Ikaw. Nag-appoint ka. Kamukha ng ginawa ni Villar. Ano ang gagawin? Mag-iimbestiga. Ng ano? Mga magnanakaw. So madalit sabi, lahat ng sangkot. Ikaw ang naglagay doon. Paano ka imbestigahan nun? Di ba? At pagka naimbestigahan mo na, kunyari, totoong nag-imbestiga, ibibigay mo ba sa kanya yung report? Kasi sa kanya mo dadalhin yung findings ng investigasyon mo. Nakalagay doon, kasama siya sa kumita. Malaki kickback, nangupit, mga kaibigan. Anong gagawin niya? Singa, kukulong niya yung sarili niya, papakulong niya. Hindi niya trabaho yun. Hindi nila mandate yun. Merong mga opisina, NBI, pwede mag-imbestiga. Kaya nga, National Bureau of Investigation. Pwede mag-imbestiga.
Pagkakasuhan mo, ombudsman. Yun ang trabaho nila. At pwede ring mag-imbestiga ang ombudsman. Lalo na yan graft. Corruption yan. O, hindi ho ba? Ba't ikaw magpapaimbestiga? Sino nagbigay sa yung authority magpaimbestiga ka? Hindi yun ang mandate mo. Di ba? Wala kayong mandate na ganun. Anong kalokohan yan? Oh, mga kaibigan, exactly. Ito yung sinasabi natin eh. That is why we are saying it's a step towards the right direction. But this initial step, ako, ano sinasabi nito, hindi ko na sundan. But this initial, without prejudice to whatever the President may order, in the near future, it's not inconceivable that another task force of DPWH may be formed by the President. Hindi raw pwede. Lalong hindi pwede yung sarili mo, magtatayo ka. Ikaw yung iimbestigahan eh. Opisina mo yung iimbestigahan. At saka wala kayong ganong mandate. Hindi ba? Ultimo nga yung Presidential Anti-Corruption Commission, mga kaibigan, walang naniniwala dun eh. Ultimo nga, ombudsman na nga eh. Ay constitutional body yan eh. Wala na ngang naniniwala. Diba? Yung pang ikaw na sa opisina mo may nangyayaring katiwalian, tapos ikaw ang magpapaimbestiga sa sarili nyo ring tao. Anong kagaguhan yun? Paliwanag nyo nga yung kagaguhang yan. Sino maniniwala dyan? Yung PACC, bakit walang naniniwala? Kasi si Presidente Duterte rin na nagtayo nun eh. Minakasuhan na ba yung mga damuhong yun? Mga kaibigan, Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire.